Dito sa aming lugar, ang kadalasang biruan ng mga magkakapatid ay ampon daw yung bunsong kapatid, napulot lamang daw sa kung saang kangkungan o sagingan. Dahilan upang mapaiyak nila ang kawawang bata. Ganyan lamang silang magbiruan noon. Ang ganti naman ng iba, sus, napakayabang mo magsalita, anak ka naman sa labas, pinapasok ka lang kasi malamig. Biruan, tawanan, halakhakan, kulitan. Pero harapin natin ang katotohanan. Mahirap maging anak sa labas. Mahirap maging ampon. Napakahirap at napakasakit sa damdamin na ilihim mo sa harap ng mga tao sa paligid mo ang totoo mong pagkatao. Lihim, sikreto. Kahit paanong itawag mo dyan, naniniwala ako na walang lihim na hindi mabubunyag. Katulad na nga lamang ng ating istorya ngayong araw na ito. Kaya ang tanong ko sa iyo, handa ka na bang makinig? Kasi kung handa ka na, handa na rin ako. Simulan na nga natin ang buhay ng pamilya ni Archie. Itong si Archie ay isang simpleng office worker. Masipag sa kanyang trabaho, palakaibigan at mukhang mahal na mahal siya ng kanyang misis. Maganda ang kanilang pagsasama ni Glenda ng halos ilang taon na. Nagkaroon na nga sila ng 3 anak na lalaki. Palibhasa itong si Archie ay regular naman sa kanyang trabaho sa isang malaking kumpanya ng alak ay kahit na kailan hindi siya nagkulang sa kanyang pamilya. Ibinibigay niya ang mga pangangailangan ng mga ito, lalo na sa pagkain at tahanan. Pero tulad ng alam nating lahat, wala namang perpektong tao, walang perpektong pamilya. Itong si Archie medyo namomoblema. Dahil ang kanyang asawa, bagamat mahal na mahal daw siya, ay napakabungangera. Idagdag mo pa na palagi na lamang naghihinala sa kanya. Noon, si Glenda, napakalambing, napaka-responsable at sadyang napakabait na partner para kay Archie. Pero magmula nga nang maging 3 na ang kanilang anak, nagbago na ang lahat. At habang lumalaki ang kanilang 3 anak, at nagkakaedad sila, doon na nga lumalabas ang tunay na ugali ni Glenda. Kung noon, nagkukusa itong si Archie na ibigay sa kanyang asawa ang kanyang salary para sa mga bayarin at pangangailangan sa bahay, ibang-iba na ngayon, abay kulang na nga lamang, ay dumaan na lamang sa kanyang palad ang kanyang pera dahil ang kanyang asawa, abot-abot ang tawag, abot-abot ang chat kapag panahon ng katapusan ng buwan. At ngayon, ang pinoproblema nga nitong si Archie ay itong si Glenda. Oo, si Glenda pa rin. Paano ba naman? Nakikialam siya sa mga usapin tungkol sa mga mana at pag-aaring dapat paghatian ng magkakapatid ni na Archie. Kung iisipin mo'y parang lagi na lamang pera ang tumatakbo sa isipan nitong si Glenda. Isang araw nga kinumpronta niya ang kanyang asawa. Abahoy, Archie naman. Balita ko yung maghahatian na raw kay Samana, ba't hindi mo man lang ako sinasabihan? Wala ka man lang update sa akin? Abay, sinasabi ko sa iyo, mahal bantayan mo ang mga bagay na iyon. At baka mali ang sukat ng lupay, naku, sinasabi ko sa iyo, alam mo naman yung ugali ng ate mo. Napakasakim niyan. Naku! Yan ang bungad ni Glenda nang makita niyan lumabas ng banyo ang kanyang asawa alas 7 ng umaga. Hindi pinansin ni Archie ang kanyang asawa. Dumiretso siya sa lamesa upang kumuha ng tubig upang makapagtimpla ng kape. Diyos ko naman, Glenda. Napakaaga pa, mahal. Pera na agad ang pag-uusapan natin. Mag-change topic nga muna tayo, ano ba? Ang sabi ni Archie. Aba naman, Archie, anong gusto mong gawin ko? Mag-set ako ng alarm clock para malaman na oras na para pag-usapan ng mana. Hindi mo ba naiisip? Hindi sa lahat ng pagkakataon may trabaho ka. Isipin mo para ito sa kinabukasan ng ating pamilya, ng mga anak mo.
Late ka na nga laging umuuwi. At sa umaga, minsan hindi na kita maabutan. Ipagtimpla mo nga akong kape, pinapainit mo ulo ko eh. Ayoko nang sayo, ipagtimpla mo ako. Yan naman ang sigaw ni Glenda. Mahal ko, Glenda, gaano ba kahirap intindihin na ayoko munang pag-usapan ng mga mana-manang iyan? Abay babago pa lamang tumitila akong manok napakaingay mo na. Paano tayong hindi magtatalo nito? Mahal naman. Ang aga-aga pa pera ng pinag-uusapan natin. Mana, pera, at kung ano-ano pa ang tinatanong mo. Kung mapagsabihan mo ng sakim ang kapatid ko, si ate, grabe ka naman. Nakakalimot ka na ba? Nung panahong hindi pa tayo mag-asawa, nung hindi pa tayo ikinakasal, malaking tulong ang ibinigay sa'yo ng ate ko para magkaroon ka ng trabaho. Para matulungan mo ang pamilya mo. Tapos ngayon sasabihan mo siya ng sakim? Sa harap ko pa mismo? Kung wala kang tiwala sa mga kapatid ko, wala namang problema yun. Pero please naman, wag mo silang bastusin sa harap ko. Archie naman, mahal, nagsisigurado lamang ako. Hindi to para sa akin. Hindi to para sa iyo lamang. Para to sa mga anak natin, sa kinabukasan nila. At baka nakakalimutan mo. Baka lang naman nakakalimutan mo. Archie, misis mo ako. Kasal tayo. Sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao sa pamilya. Sa lipunang ito, asawa mo ako. At lahat ng sa iyo ay akin. At lahat ng akin ay akin lamang. Tanda mo yan. Ang sagot naman ni Glenda. Napabuntong hininga na nga lamang itong si Archie at pakamot-kamot ng kanyang ulo. At dahil nga friendly o palakaibigan itong si Archie, kapag meron siyang sama ng loob tungkol sa isang bagay, hanggat maaari, nais niyang ilabas ang kanyang sama ng loob sa kanyang mga kaibigan. Lalong-lalo na sa kanyang office mate na si Jessie. Itong si Jessie ay katabi lamang sa opisina nitong si Archie. Halos magkaedad nga lamang sila at magkasunod lamang silang natanggap sa trabaho ngayon. Si Jessie, magandang dalaga, walang asawa, walang anak. Kaya nga lang medyo malungkot siya ngayon dahil kakabreak lamang nila ng kanyang dating ka-live-in. Subalit nung panahong siya'y broken, itong si Archie ang nagpapagaan ng kanyang loob. Parang itong si Archie ang kanyang naging sandalan sa panahon ng kanyang kalungkutan, kaya nais niyang makabawi dito. Kaya nung panahong itong si Archie ang namomroblema sa kanyang pamilya, siya ang naging sandigan nito. Kaya lang minsan, binibiro silang dalawa na baka naman meron ng something sa kanilang dalawa. Baka naman nagkakain-lava na ang mga ito dahil palagi silang nakikitang magkasama at sabay kumakain kapag lunchtime. Pero ang laging kinaklaro nitong si Archie, wala silang relasyon. Sino ba naman ang hindi mag-iisip na may relasyon ng dalawa? Si Jessa, magandang babae, mabait at single na single pa. Idagdag mo pa, napaka galing niyang makinig ng problema ng iba. Magaling din siya magpayo sa kanyang mga kaibigan. Hanggang sa pagtagal ng mga panahon, lalo pang tumindi ang kanilang pagiging magkaibigan, ang pagiging malapit sa isa't isa. Nung simula pa lamang ay klaro naman para kay Jessie, ang katotohanan itong si Archie ay may pamilya at asawa na. May mga anak na. Pero bakit nga ba habang tumatagal, tila ba itong si Archie ang nalalabuan? Mismong si Archie, nagulat na lamang dahil parang palagi na lamang niyang hinahanap-hanap ang dalaga. At dahil nga mas madalas siya sa trabaho, mas nagkaroon siya ng pagkakataong makasama ang dalaga ngayon. Hanggang sa nahulog na nga ang kanyang loob ng tuluyan kay Jessie. Minahal na nga niya ang taong ito. Kaya naman kahit pasabihing tambak ang kanyang trabahong ginagawa sa araw-araw, ganadong-ganado pa rin itong si Archie na pumasok ng opisina. Kung sa bagay, ang kanyang asawang si Glenda, parang pera-pera na nga lamang. Abay isipin ninyo, kahit pasabihing 3 na ang kanilang anak, kahit pasabihing matagal na nga silang kasal,
Sapat ba itong dahilan upang hindi na nga niya iparamdam ang kanyang pagmamahal kay Archie? Lalo na sa panahong talagang nangangailangan ito ng pagmamahal niya, ng kanyang atensyon, ng kanyang pagkalinga? Walang yakap, walang halik, ni hindi man lamang ipagluto ng agahan itong si Glenda, itong si Archie. Si Archie ang naglalaba ng kanyang mga damit, ng kanyang uniform. Siya ang nag-aasikaso ng kanyang sarili. Ang dahilan ni Glenda, siya na raw ang bahala sa kanyang mga anak. Kung ikaw, si Archie, at may asawa kang katulad ni Glenda, mafo-fall out of love ka rin ba sa iyong asawa? Comment down below. Sige na. Sige na. Hindi nga nagtagal, inamin na nga nitong si Archie ang kanyang pagtingin sa dalagang si Jessie. Hindi man sigurado sa hinaharap, tinanggap ni Jessie sa kanyang buhay ang lalaking si Archie. Hanggang sa maisipan na nga ng bagong magkasintahan na ito na bakit nga ba hindi nila iparamdam sa isa't isa ang pag-ibig na iyon. Kaya nagpasya silang mag-leave ng matagal sa trabaho, mag-out of town. Si Glenda na wala man lang pakialam sa kung anong trabahong ginagawa ng kanyang asawa, walang kaide-ideya na ito palang si Archie ay mahigit ng 1 linggong hindi pumapasok ng trabaho. Nakalive ito kasama si Jessie. Dumaan pa nga ang ilang mga linggo. Lumipas pa nga ang ilang mga linggo. Itong si Archie mukhang may balak na namang mag-out of town kasama ang kanyang girlfriend na si Jessie. Oh, Glenda, tanggapin mo ito. Ito ang budget ninyo. Sa panahong wala kami ng boss ko, pupunta kami ng Laguna dahil meron kaming business trip doon. Baka mga 3 to 4 days kami doon. Saglit lamang ngayon. At kung may problema, i-message mo ko agad. Ha? Sige na. Ang sabi ni Archie. Ang sabi naman ng kanyang asawa, naku, walang problema, walang problema. Basta lakihan mo lamang ang perang iiwan mo, walang problema. Sige na, ingat ka. Kung tutuusin, mas ine-enjoy pa nga nitong si Glenda na wala ang kanyang asawa. Nabibili niya ang lahat ng kanyang luho, na iibigay niya sa kanyang mga anak ang mga kailangan nila, at pakiramdam baga niya ay napakalaya niya. Minsan nga, hinihiling niya na sana daw laging may holiday para naman laging wala ang kanyang asawa at lagi itong abala, sanay na nga raw siya. Wala siyang kaalam-alam hanggang sa ngayon na itong si Archie, yun din ang hiling. Nang dahil nga sa mga pangyayaring iyon, nabuntis ni Archie itong si Jessie. Pero parang wala man lang bahid ng pagsisisi itong si Archie dahil sigurado nga siya na nabuo ang batang iyon nang dahil sa tunay na pag-ibig. Kahit sabihin nating mali ito, kasalanang mortal ito sa kanyang asawa, itong si Glenda, parang ang kahit malaman niya, wala na nga siyang pakialam dahil tila ba pera na nga lamang ang habol niya sa kanyang mister. Paano ba naman kapag pala available siya at siya'y mag-isa lamang sa bahay dahil ang kanyang mga anak ay nasa eskwelahan, ang kanyang oras ay nauubos sa pagsi-cellphone niya. May mga dating site nga siyang sinusubukang gamitin at meron din siyang mga nakikilala doon. Lumipas pa nga ang ilang mga buwan, pinanghihinaan na nga ng loob itong si Jessie. Bagamat mahal daw niya si Archie ay hindi niya alam kung paano haharapin ang tunay na pamilya nito. Palaging pinapalakas itong si Archie ang kanyang loob pero hindi iyon sapat. Hanggang sa makatapos na nga ang 9 na buwan, iniluwal niya ang isang malusog na sanggol sa ospital. Masayang masaya itong si Archie noon. Subalit, wala siyang kaalam-alam na tatakas pala itong si Jessie. Iniwan sa kanya ang kanilang sanggol at nag-iwan na lamang ng sulat. Nakapaloob sa sulat na ito palang si Jessie ay meron na palang trabahong ina-applyan sa Canada matagal ng panahon at ang balak nga daw niya ay magpakalayo-layo na. Sigurado daw siyang hindi matatanggap ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ama, ang kanilang anak, lalo na kapag nalaman na itong si Archie ay pamilyado na. Oo, iniwan sa ere ni Jessie itong si Archie.
Dahil nga gusto niyang alagaan ang sanggol na ito pero sa paanong paraan? Paano niyang magagawang alagaan ang kawawang sanggol nang hindi iniisip ng kanyang pamilya na ito'y anak sa labas? Paano niyang ililihim ang pagkatao nito? O ang tanong, kung ikaw, itong si Archie, ililihim mo ba ang tunay nitong pagkatao? Comment down below. Sige na. Hindi nagtagal, nakaisip agad ng paraan itong si Archie. Naisipan niyang gawa ng kwento ang pangyayaring ito. Naisipan niyang palabasin na ipinaampun sa kanya ng kanyang kaopisina ang sanggol dahil namatay na raw ang asawa nito. At ang kanyang kaopisina ay masyado pang bata para maging ama, kaya tinakbuhan nito ang kanyang responsibilidad. Maaaring kapanipaniwala pero paniniwalaan kaya ng kanyang pamilya? Tumagal pa. Ilang araw pa ang itinigil ng bata at ni Archie sa ospital. Hanggang sa kinabukasan, umuwi ng bahay itong si Archie. Bit-bit ang isang malusog na bata. Siyempre, ang laki ng gulat ni Glenda. Pero nang malaman niya ang istorya ni Archie, ito na nga lamang ang kanyang sinabi. Aba naman Archie, hindi ka ba nag-iisip? 3 nga yung anak mo na hindi mo nga makamusta. Palagi ka na nga lamang abala sa iyong trabaho tapos ngayon, mag-aampon ka pa ng isa? Sa akin may walang problema. Abay kung kaya mong suportahan ng mga yan, abay gawin mo, gusto mo. Ang sa akin lamang huwag kang makakalimot sa mga kailangan mong i-provide sa pamilyang ito. Oh, magkano ba sinahad mo kanina? Akin kukwentahin ko. Yan lamang ang sinabi ni Glenda. Glenda, kailan ba ako nagkulang sa inyo? Kailan ko ba kayo napabayaan? Maaaring abala ko sa aking trabaho pero kahit na kailan, hindi ko pinabayaan ang aking responsibilidad sa aking mga anak. Lahat na lamang ba ikukwento ko sa iyo? Lahat na lamang ba ibabalita ko sa iyo? Aba, Glenda. Bahala ka nga dyan basta ako gagawin ko ang nais ko. Kaawa-awa naman ang batang ito. Isipin mo. Wala na nga siyang ina. Wala pa siyang ama. Malay mo naman, swerte ang bitbit sa atin ng sanggol na ito, hindi ba? Yan ang sabi ni Archie sa kanyang asawa. O siya. Basta gawin mo ang nais mo. Gawin mo ang nais mo. Basta't huwag ka lang makakalimot sa mga bagay na kailangan mong gawin para sa pamilyang ito, walang problema. Sige na, bigyan mo na sa akin yung pera mo. Akin na. Akin na. Mag-iiwan pa na 1,000 eh. Nang parehong araw na iyon, ipinakilala din nitong si Glenda at Archie ang nakakatuwang sanggol na ito sa kanilang mga anak. Nung simula, masayang-masayang mga ito dahil sabik na nga silang magkaroon ng isa pang kapatid. Palibhasa, medyo nakakaunawa na ang mga batang ito kaya naging okay lamang sa kanila ang pasya ng kanyang mga magulang. Ilang mga taon pa nga ang dumaan at naging maayos naman ang lahat. Napamahal pa nga kay Glenda ang bata ngayon. Basta may pera, masaya siya. Walang problema. Hindi umiinit ang ulo sa kanyang asawa. Subalit kasabay sa pagdaan ng taon na ito, si Archie hindi na pabata. Nakakaramdam na nga siya ng hindi maganda sa kanyang katawan. Nagkataon pa na sekundarya na ang kanyang mga anak. Yung isa nga, malapit nang mag-graduate. Paglipas pa nga ng mga taon, lumalaki lalo ang gastusin sa bahay. Dumarami ang pangangailangan. At kahit ngayon na halos may trabaho na nga ang mga anak na kay Glenda, ay napakadamot naman ng mga ito. Hindi pa malapit ang loob sa kanya. Aba, si Glenda lamang ang inaabutan ng pera. Hindi lamang buwan-buwan pero halos linggo-linggo. Siguro ay sinira ni Glenda ang pagtingin ng mga batang ito sa kanilang ama. Ganun pa man, hindi ipinapahalata ni Archie na siya nga ay napapagod na. Tuloy pa rin siya sa pagtatrabaho hanggang sa ilang sakit na nga ang dumapo sa kanyang katawan. Pero lahat yun, iniinda. Subalit lahat ng pagsisikap niya ay para na nga lamang sa kanyang nag-iisang anak, kay Jessie. Hanggang sa puntong ito, na malaki na nga itong si Catherine o si Kath na anak naman ni Jessie kay Archie, ay hanggang ngayon
wala pa rin kaide-ideya sa kanyang tunay na pagkatao. Bastang alam niya, inampun siya ng pamilyang kanyang kinikilala. Ngayon, inaalagaan siya nitong kanyang ama-amahan daw na si Archie. Aba, nagawa pa ngang ibenta ni Archie ang kanyang ilang lupain na kanyang namana para lamang sa kinabukasan nitong si Catherine. At dahil ang lahat ng lupain na kanyang pag-aari ay nasa kanya na nakapangalan, nagawa niya itong ibenta sa kanyang mga tiyahin at malayong kamag-anak nang hindi nalalaman ng kanyang asawa. Wala nga rin silang kaalam-alam na itong si Archie ay may karamdaman. Palihim siyang nagpapagamot sa mga ospital. Hanggang sa ngayon na maayos na ang buhay ng kanyang 3 anak kay Glenda. Napapaluhan na nga lamang siya dahil kahit papaano, makakapagpahinga na nga siya. Hindi niya na kailangang sobrang magpagod pa. Si Catherine na nga lamang ang kanyang iniisip. Hanggang isang araw, kinausap nitong si Catherine ang kanyang amang si Archie. Meron siyang ipinagtapat sa kanyang ama. Ipinagtapat niya na noong nakaraang taon daw, noong siya'y high school pa lamang, may isang babaeng lumapit sa kanya noong siya'y palabas ng eskwelahan. Nagpapakilala ito bilang isang babae na malapit daw sa kanya. Malayong kamag-anak daw. Siya raw ay papunta na uling Canada upang magtrabaho. Pero bago daw ito umalis, nag-iwan ito ng ATM card kay Catherine. Bagay na ginagamit naman ni Catherine hanggang sa ngayon dahil halos buwan-buwan nagpapadala ang babaeng iyon ng pera sa kanya. Dahilan upang hindi na nga humihingi ng pera itong si Catherine sa kanyang ama. Idagdag mo pang awang-awa ito sa kanyang ama-amahan. Nagpapasalamat naman itong si Archie dahil kahit papaano nakakaunawa na talaga itong si Catherine. Nagpasalamat siya rito dahil sa kanyang malawak na pag-unawa. Hanggang itong si Archie na nga ang nagtapat dito kay Catherine na ang babaeng iyon na kanyang nakausap, maaaring ito si Jessie, ang kanyang tunay na ina. Noong panahong iyong nagkakausap pa itong si Jessie at si Catherine, nangako itong si Catherine na aalagaan daw niya ang kanyang ama sa abot ng kanyang makakaya. Ilang araw pa nga ang lumipas, kinausap ni Glenda ang asawa at pinakiusapan na baka daw maaari ng asikasuhin ang mga titulo ng kanyang pag-aari. Hindi na raw sila pabata para daw kahit papaano, kunin man sila ng Panginoon ay handa na ang kanilang pamilya. Kahit papaano, hindi na magkatalo-talo pa ang kanilang 3 anak. Aba Glenda, mahal, wag naman muna. Baka mangailangan ako sa hinaharap. Paano kapag nagkasakit ako? Paano kapag kinailangan kong ma-ospital? Wala akong hawak na pera sa ngayon. Isa pa'y buhay na buhay pa ako, Glenda. Bakit ko ipapamana agad ang mga lupain ko? Paano kapag ako nangailangan, ha? Ang mga anak mo, lahat sila maganda ang mga trabaho. Lahat sila sumusuporta sa iyo. Eh paano naman ako? Ha? Paano naman ako? Ang sabi ni Archie. Nang dahil sa kanyang mga sinabi, nag-init na muli ang ulo ni Glenda. Siyempre, usapang lupa, usapang pera. Nag-away na naman silang mag-asawa. Sigawan ang maririnig sa loob ng kanilang kwarto. Lahat yun, dinig na dinig ni Catherine. Kinabukasan, nagulat na lamang itong si Archie dahil naabutan niya si Catherine nasa labas ng bahay, umiiyak, nagmamakaawa dahil ipinagtatapon pala ng kanyang asawang si Glenda ang mga gamit nito sa labas mismo ng bahay. Awang-awa itong si Archie habang pinagmumura nitong si Glenda ang kanyang anak. Akmang pipigilin ni Archie ang kanyang asawa pero pinigilan naman siya ng kanyang 3 anak kay Glenda. Oh, tumigil ka nga pa. Makikialam ka ngayon. Bakit? Ha? Naaawa ka sa ampon mo? Ha? Sinasabi ko sa iyo. Sa pagkakataong lumabas ka ng pintuang ito, may magsama na kayong dalawa. Napakapabigat nyo ng dalawa dito eh. Ikaw pa, hindi ka na nga kumikita ng tama, di ba? Tapos yung babaeng yan, pinag-aaral mo pa. Pero nagpipili talaga itong si Archie na lapitan ang kaawa-awang si Catherine. Kaya itong si Glenda, agad lumingon sa kanyang asawa at pinagmumura ito at sinigawan. Aba, ang magaling na ama-amahan, sige! Lumayas ka rin. Akala mo pipigilan kita? Go! Wala ka ng halaga. Hindi ka na nga kumikita ng tama eh.
Ha? Huwag mong isiping pipigilan kita. Ihahatid pa kita palabas. Magsama kayo ng ampon mo. Ano bang klaseng kagagahan na naman tong ginawa mo, ha, Glenda? Anong kalokohan to? Anong ibig sabihin nito? Ha? Ang sabi ni Archie sa kanyang asawa. Aba, hindi pa ba malinaw? Pinapalayas ko na yung ampon mo. Baka isa pa yun sa maging dahilan kung bakit hindi mo magawang hati-hatiin itong mga lupain mo. Ha? Napakakapal na mga mukha ninyo. Sanggol pa lang yung batang yan, pabigat na yan sa atin. Nakayaya pa ang putik. Kapal ng mga mukha ninyo. Lumayas kayo rito. At tandaan mo, Archie, idedemanda kita pag hindi mo ibinigay ang mana ng mga anak ko. Wala ka nang kwentang asawa. Wala ka pang kwentang ama. Wala na akong maiipagmalaki. Wala na akong yaman. Pero wala kang karapatang husgahan ako bilang magulang. Maaaring wala akong kwentang asawa. Marami akong pagkukulang sa'yo. Ilang beses ako nagkasala sa iyo. Pero wala kang karapatan kahit na gaano katiting na husgahan ako bilang isang ama sa mga anak ko. Hindi kahit kailan, Glenda. Hindi kahit kailan. Yan ang sabi ni Archie at tumalikod na nga ito. Lumayo na nga silang mag-ama ni Catherine. Noong una, itong si Archie hindi malaman ang gagawin. Mabuti na nga lamang at itong si Catherine ay marami na palang naka-backup plan, ika nga. Meron na pala siyang inuupahang isang malaking apartment. Para sa kanya sana ito kung dumating ang pagkakataon na siya'y palayasin sa tahanang iyon. Habang hindi makapaniwala itong si Archie sa kanyang mga nakikita, magandang tahanan, kumpletong gamit, na kanyang anak mismo ang nagpundar, kinausap siya nito at pinakiusapan na hatiin na nga ang kanyang mga pag-aari. Ibigay na raw ang mga manang kinakailangan at hinihingi sa kanya ng kanyang mga anak. Kahit nga daw wag na siyang bigyan, okay lamang para lamang sa ikatatahimik ng lahat. Nakita ni Archie kung gaano kabuo ang loob ng kanyang bunsong anak. Kaya naman, sinunod niya ang payo nito. Hinati-hati na nga niya ang kanyang mga lupain sa pangalan ng kanyang 3 anak. Dahil nga medyo malaki ang lupaing pag-aari nitong si Archie, meron pang matitira. Ngayon, ang putal na iyon ay nais niyang iwanan sa pangalan ni Catherine. Bagay na ikinagalit naman ni Glenda. Dapat daw sa kanya na lamang ipangalan ito. Lalo pang nagtalo itong si Glenda at Archie. Lalo na nga nang malaman ni Glenda na ilan sa mga pag-aari nitong si Archie ay wala na, nakapangalan na sa iba. Late na nga niyang nalaman na ang iba dito ay ibinenta na pala sa mga tiyahin nila. Nagkaroon pa nga ng mas malaking problema dahil kinasuhan pa ng mag-iinang ito, si Catherine at si Archie. Habang itong si Archie ay nakatira pa rin sa apartment ng kanyang anak na si Catherine, kinakasuhan pa rin siya at inirereklamo ng kanyang asawa, patuloy sila sa pagkatalo. Hanggang itong si Catherine ay nagpa siyang mag-apply na nga abroad. Sayang naman daw kasi ang trabahong ini-offer sa kanya sa Canada. Ito na rin mismo ang tamang pagkakataon upang mas makilala niya ng lubusan ang kanyang tunay na ina. Nakakatuwang isipin dahil itong si Catherine ay tanggap na tanggap ng asawa ng kanyang inang si Jessie. Noon, bago nga siya tuluyang magtungo ng Canada, nangako siya sa kanyang amang siya'y magbabalik. Lumipas pa ang halos ilang mga taon, retired na nga sa kanyang trabaho itong si Archie. Nakitaan pa siya ng sakit sa atay at kailangan niyang magpagamot agad. Mabuti na nga lamang at suportado siya ng kanyang mga kapatid at pamangkin. Gaano man kalala ang kanyang sitwasyon, hindi niya ito sinasabi kay Catherine. Ayaw niyang mag-alala ito. Pero kahit isa sa kanyang mga anak na lalaki, wala man lang magbigay ng panahon sa kanya. Hindi man lamang siya kamustahin o intindihin o alamin man lamang ang kanyang sitwasyon ngayon. Paano ba naman nakuha na nga nila ang kanilang nais na pag-aari?
Nagpapagamot naman lagi itong si Archie pero tila ba mahina na nga talaga ang kanyang katawan kaya naman unti-unti na rin nauubos ang kanyang perang hawak. Pero wala pa rin siyang kabalak-balak na amin nito kay Catherine. Ang kanyang mga kapatid, awang-awa na nga sa kanya. Nagmamakaawa na nga ang mga ito na ipaalam naman kay Catherine ang kanyang tunay na kalagayan. At dahil nga ayaw pa rin ni Archie na ipaalam ito sa kanyang anak na si Catherine, ang kanyang kapatid na ang nagsabi kay Catherine ng buong katotohanan dahilan upang agad itong umuwi ng Pilipinas. Kaya lang kahit nagaano pang nagmamadali itong si Catherine, hindi na nga niya inabutang buhay ang kanyang nag-iisang ama. Sa dami ng mga pangyayaring ito, ang mga anak ni Archie walang pakialam sa kanya. Wala rin silang kaalam-alam na tunay nilang kapatid sa ama itong si Catherine. Si Glenda? Ano pa nga bang aasahan mo sa kanya? E di wala rin. Isang bagay lamang ang sigurado. Nang pumanaw itong si Archie, nagawa niyang sabihin sa kanyang mga kapatid ang katotohanan ng pagkatao nitong si Catherine. Ipagpatawad niyo po, Pa. Wala akong nagawa para tulungan kayo. Hindi naging sapat yung mga ginawa ko para sa inyo para magtagal ang buhay ninyo. Namatay po kayo sa hirap. May dinadalang sama ng loob. Hinanakit sa asawa ninyo tsaka sa mga anak ninyo. Pero at least sa ngayon, makakapagpahinga na po kayo ng maayos. Huwag po kayong mag-alala. May karma naman po ang lahat eh. Babalik at babalik sa kanila yung mga ginawa nilang masama sa inyo, Pa. Mamimiss ko po kayo. Yan ang bulong ni Catherine sa kanyang ama bago ito inilibing. Hindi nga nagtagal ang karma, parang instant talaga. Sa pagkakataong makauwi nga ng Canada, itong si Catherine, nabalitaan din niya na nag-iba na ang kondisyon ng buhay nitong si Glenda at ng kanyang mga anak. Itong si Glenda, tinamaan ng sakit, kanser sa buto, at ngayon nga, naka-wheelchair na ito. Ang isa sa kanyang mga anak, lumayo na. Gumawa na ng sariling pamilya kaya iniwan na ang kanyang inang si Glenda. Yung pangalawang anak, ayaw siyang asikasuhin dahil abalang-abala sa pagpapayaman. Yung ikatlo, nako, parang walang pangarap. Basta inuubos lamang ang kanyang minanang pag-aari, ang kanyang minanang pera sa kanyang ama, tapos na. Siya yung tipo ng taong bahala na. Sa puntong ito, kahit na anong iluha pa nitong si Glenda, hindi na nga mapapawi pa ang karamdaman niya sa katawan. Malala na nga ito at tila ba wala na ngang kagamutan. Wala nang lunas. Lalo pang ang lumala ang kanyang karamdaman nang malaman niya na ang kanyang bunsong anak, ang natitirang taong maaaring mag-alaga sa kanya ngayon, wala namang mga katrabaho, walang pangarap sa buhay, aba, malakas ang loob, nag-asawa pa. Kaya ayun, naiwan siyang mag-isa sa bahay, mag-isa sa buhay. At sa katapusan nga ng istoryang ito, si Catherine, maganda na ang buhay sa Canada. Mukhang magkakaroon na din ng sariling pamilya. Samantalang si Glenda, nako, hindi na nga inaasikaso ng mga anak, hindi pa rin sinusuportahan kahit pinansyal man lamang. Wala siya ngayong kapera-pera. At ang kanyang tanging bagay na magagawa ay balikan ang mga alaala niyang kasama, itong si Archie. Nung masaya pa sila at nung panahong maligaya pa ang kanilang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Shout out time! Binabati ko po ng magandang araw si Miss Mary Ann Griego at Edith Hamero. At sa iyo rin, Miss Gina Aquino. Hello, kamusta dyan? Miss Evangeline Malabanan from Abu Dhabi. Shout out para sa iyo, Miss Celia Gonzalez at Mitch Marvs. Kinakamusta ko rin po si Miss Elizabeth Jimenez. Rosemary Macabio. Last but not the least, binabati ko po ng maligayang kaarawan si Miss Cherry Jen Buesing. Happy birthday sa iyo.
At sa inyo pong lahat na nakikinig sa akin ngayon, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At sana po hindi po kayo mapagod at magsawang makinig sa ating mga storya. Bago po ako tuluyang magpaalam, ang tanong ko lamang po, ano po bang lesson ang inyong natutunan sa istoryang ito? Comment down below and see you again next time. Goodbye!